2 verses 1 to 7. Colosas 2, kapitulo 1 hanggang 7. Verses 1 to 7. Nais kong malaman ninyong gayon na lamang ang pagsisikap ko para sa inyo. Gayon din para sa mga taga-Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakita sa akin ng personal. Ginagawa ko ito upang palakasin ang kanilang loob at upang mabuklod sila sa pag-ibig. Sa gayon, maranasan nila ang ganap na pagpupala ng tunay na pagkaunawa at kalaman patungkol sa iwagan ng Diyos na walang iba kundi si Kristo. Sa pamamagitan niya, nahayag ang lahat ng kayamanan, ng karunungan at kalaman ng Diyos. Sinasabi ko ito upang hindi kayo mailigaw ni naman sa pamamagitan ng mga pananalitang mapanghikayat. Kaya wala na ako riyan, kasama naman ninyo ako sa Espiritu, at ako'y nagagalak sa inyong maayos na pamuhay at matibay na pananalig kay Kristo. Sapagkat tinanggap niyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo sa paraan karapat-dapat sa Kanya. Magpakatarag kayo at patuloy na lumuhod sa pagkilala sa Kanya. Magpakatibay kayo sa pananampalataya, dinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Tayo po'y makakapuna. Ating po pinagtanungan na ating mga puso, ating mga tenga sa paghilig, pagtanggap ng salita ng Diyos na natin sa ating sa paghilig ni Pastor Danis. Tayo po'y maraming makapangyarihan naming Diyos at Ama. Sa umaga po ito, muli nais namin paabot ang aming pusong pagkilala sa iyong karangalan at kadakilaan. Nagpapakumbaba kami sa iyong harapan sapagkat kung hindi sa iyong masaganang biyaya, wala ho kami dito. At wala kaming napakataas na pribilehyo na makalapit sa inyo, makasama sa inyo, maranasan ang inyong pagmamahal at pagmamalasakit sa bawat isa sa amin, kahit ano pa ang aming kalagayan. Nais namin kayo patuloy na tanghal sa aming pagdiriwang na ito at sa aming kalagitnaan, naway mahayag, Panginoon, ang muli mong paggawa sa buhay ng bawat isa sa amin. Katagpuin mo po ang anumang nasa sa loob ng bawat isa, na makita namin ang inyong kalooban, ay tuwid ang aming mga maling pagkanais o anumang bibo at patuloy na maranasan ang pagtutuwid ninyo upang lumakad kami ng karapat-dapat para sa iyo. Ang lahat po ng ito ay aming hinihiling sa mga kapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Deeply rooted in Christ. Yan po ang ating tema para sa buwang ito. Marahil yung mga ganitong pagkakaunawa, pagkakaalam ng mga pag-ugat o pagpapatatag ay sa atin ay malimit at pangkaraniwang naririnig. Ngunit ano ba talaga ang kahulugan ito para sa atin? Sa ating pong pag-aaral ay nais natin itong maunawaan. So, ang ating pong sa marks of a firm faith, ang tinatawag po natin mga marka o sabihin ay pagkakakilanlan ng isang patatag na pananampalataya sa pinasa po sa atin, Kuya Omer, sa Colosas 2, 7. Ito po ang Sahara Desert. So ay sinasabi sa pinakamalaking bahagi sa mundo ng disyerto sa at doon saan ay mayroon pong mga nabubuhay na mga halaman, at particular po itong palmera ang tawagin ng palm. So iisipin natin, bakit po nabubuhay sila? Sabi ko ng iba, dahil sa disyerto naman ay mayroon mga oasis, inubang mga purutong ng mga tubig na natatagpuan tayo. Pero hindi ho yung magtunay na dahilan. Kung meron lang ho noon, ay sabi nga ho, bihira na makakakita tayo ng mga oasis. Yung mga matubig na nasa disyerto.
Ang paliwanag ko diyan ng mga scientifico ay dahilan sa ang punong ito, yung kanilang ugat. Bagamat hindi ho daw totoong malalim, pero sila ho ay lumalapad o dumadami at umahanap ng source of nutrients. Ito ho yung walang iba kundi ang tubig na nagsusustain para mabuhay ang halaman o ang palmera. Matatag sila sapagkat nakakahanap sila ng tubig sa ilalim ng lupa. So hindi man gaano malalim, pero lumalapad, tumatatag dahil po sa mga ugat na ito. Katunayan, sabi ko ay yung mga tao na nabubuhay sa disyerto, hinahanap nila kung saan maraming puno katulad nito at doon sila humuhukay sa pagkakalang makakasumpong sila ng mababaw na source ng tubig. So yun po ang sinasabi ng kadahilanan bakit nabubuhay sila. So nais natin sabihin ay mahalaga po ang ugat dahil yan ho ay buhay para sa halaman. Yan ho ang pinagmumulan na tinatawag natin sustansya para mabuhay ang isang halaman. Kung walang ugat, ay hindi mamamatay. Kahit sabihin natin ho na puno ay nasisikatan ng araw, nauulanan, kakaroon ho sila ng nahahamugan, hindi ho yun sapat na makakadahilan para mabuhay. Kailangan ho nila yung source ng tubig na nagagaling sa ilalim ng lupa para sila ay maging matatag. At kung pinag-uusapan mo natin ang ugat, hindi natin sabi, saan ka ba ugat? Saan ka ba galing? Ano ang pinag-ugatan? So, mahalaga po ito na maintindihan sapagkat somehow, pwede natin sabihin that this is the source of life. Yung kung saan ka ugat, saan ka nagmula. So, yung katulad mo ng isang awit na Kristiyano, di ba? Yung sabi, ugat ng ating lahi. Kung saan tayo galing, saan tayo nagmula. So, tingnan po natin sa bagay ito, ang mahalagang bagay tungkol sa ating iglesia. So, ang iglesia sa Colossae, ay naitatag, hindi ni Apostol Pablo, si Epapras po ang pinagmulan ng Ebanghelyo sa kanila, noong marinig ni Epapras ang mabuting balita ng si Pablo ay nasa Efeso. So, siya, sabi mo doon sa talatang 7 at 8 ng Kabanatang 1, ay makikita namin na sinabi mo dito, natutunan ninyo ito kay Epapras, tapat na dito ni Kristo, mahal na kamanggagawa namin at pinarawan sa inyo. Sa kanya namin nalaman ang tungkol sa pag-ibig at pinagkaloob sa inyo ng Espiritu. So, doon ni Apostol Pablo, si Epapras ang main dahilan kung bakit po nila narinig ang salita ng Diyos. Sila ho ay composed of, more than sa higit na, sa kanilang kalipunan, higit ay ang mga hindi kaysa sa mga Hudyo. So sila ho ay mga Gentiles. At kung mapapansin nyo doon, dito sa talata sa chapter 1, binanggit ni Apostol Pablo sa verse 12, at magpasalamat kayo sa Ama sapagkat minarapat niyang ibilang kayo. Minarapat ng Diyos na ibilang kayo. Sabi ngayon, kayo'y maging kabahagi. Kasi ang kaisipan, mga Hudyo lamang ang tinatanggap ng Diyos. Hindi naman. Patutuanan, sabi nga, sa Diyos ay pare-parehas, tulad bagamat sa Hudyo nang galing ang kapahayagan ng Diyos pamamagitan ni Yesu Kristo. Pero sinasabi ko ni Apostol Pablo dito, minarapat kayo ng Diyos na ibilang mga hindi. Now, ano ang pinakaharap nilang problema? May bangka ng maling aral sa iglesia para maging mabuhay ang kanilang spiritual na kalagayan. So, noong pa man ay nakasubject na ho sila sa false teaching, kung paano ngayon, ay ganoon din tayo, pero ito ang malinaw na sinasabi ni Apostol Pablo. Ang kanyang liham sa mga taga-Colosas ay nagpapahayag ng kanilang kalagayan sa Panginoon at kung ano yung kanilang pinaharap. At dito natin gustong kita yung ating paksa, March of Eternity. Now, napag-usapan mo natin last month, resting in God's sovereignty. Kasi somehow, pwede ko tayo magkaroon ng confusion. Ano? Okay, soberano naman ng Diyos. Alam naman niya lahat. Doon na lang ako sasanta. Sabi nga, doon na lang ako mamamahina. Doon na lang ako aasa. Bakit ako magpapakasipag sa aking pananampalataya o magpapakasigasig kung alam ko naman na ang Diyos ay soberano. Hindi niya ako papabayaan.
No, meron hong hila, kumbaga ho ay conflicting issues regarding doon sa sovereignty of God at yung sustaining faith. Ibig sabihin, pwede mo siguro tayo ay manampalataya kay Kristo o milala kay Kristo at sapat na yun, itayin na lang natin ang gagawin ng Diyos sa bandang muli. No, nandun mo yung ideyang yun. At baka sabihin ng iba na, okay, pero tama yun. Pero ang gusto ko natin sabihin, gaya mo ng halaman. Ang pananampalataya ko ay ninonorcho. Ito ho ay pinakailangan mong i-develop. Kaya, yun hong kasubibranuhan ng Diyos na may control at may hawak ng lahat ng bagay, ay nagsabi din na dapat ang pananampalataya ng isang Kristiyano ay masustain. Ibig sabihin, ito ay kailangan maging matatag. Ito ay kailangan lumakad ayon sa kanyang kalooban kung paano niya tayo tinitang ganun. Ibig sabihin, kung paano kung sinabi din ang ganitong kalagayan, sabi nga ay, if God is sovereign, why pray? Kung ang Diyos ay soberano at alam na niya lahat ng bagay, at gagawin din naman niya kung ano kanyang gusto, bakit pa tayo mananalangin? Pero malinaw na iniutos ng Diyos sa banal na kasulatan, pray without ceasing. Manalangin kayong lagi, walang hukpay. So, ano po ang nakikita natin? Meron mo bang dilema? Meron mo bang problema? Soberano ang Diyos? Alam na ng Diyos lahat? So, bakit pa kailangan yung pag-sustain ng faith? Kung siya naman ang aakay, gagawin sa atin. Now, ito po ang pagbabalansin gusto natin makita. Alam ng Diyos lahat, siya may control. Pero, nais ng Diyos makita sa atin kung paano tayo susunod sa kanyang kalooban na sabi nga ho soberano siya pero binigyan niya rin tayo ng responsibilidad na pahalagahan siya bilang ating Diyos at lumakad tayo ayon sa kanyang kautusan, ayon sa kanyang kalooban. Hindi niya hinayaan na, okay, alam ko na lahat, kontrolado ko lahat, at ako lang bahala sa lahat. So wala na tayo gagawin? Hindi. Malinaw ang utos ng Diyos. Kailangan nating lumakad ayon sa kanyang kautusan at kalooban. That's our part. That's our responsibility. That's our duty upang ang dahilan nito para i-glorify, para luwalhatiin ng Diyos. Hindi mo para ang Diyos ay mabuhat sa atin. Sabi siya, para patagin nga ka. Hindi mo lang simpleng gano'n. Ang importante ay mag-glorify ang Diyos, maluwalhati siya. Dahil ang ating motibo, ang ating puso, ang ating paglakad ay ayon sa kanyang kalooban. Alam natin, meron po tayong, kumbaga ho ay, yung nature, yung kalikasan ng tao, ay tayo yung mga nampalataya, magtatanong tayo, ba't tayo kakasala? Ayaw mo naman makasala, pero bakit? Dahil nga ho tayo may likas. Actually, sabi nga ho ni Apostol Pablo diyan, kung tutusin, hindi tayo in line, hindi tayo naka-align sa gusto ng Diyos. Pero, nung tayo ay nasa Panginoon na, sa pamimitan ni Yesu Cristo, ang Diyos din ho ang gumawa ng kaparaan upang tayo umayon. Ang buhay natin ay umayon sa kanyang nais. So yun ang gusto ko sabihin, para hindi kayo mag-create ng tanong na bakit pag-uusapan natin yung deeply rooted in Christ, kung gano'n naman kalooban ng Diyos na tayo yung lumalim nga, so itayin na lang natin gawin niya yun. Meron mo tayong bahagi mga kapatid. Kaya balance lang po ito. Kailangan natin sustain ang ating pananampalataya. At gaya ng sinabi ng Apostol Pablo, Colossians chapter 4, chapter 2, verse 4, ito ay sinasabi ko upang huwag kayong madaya ng sino man sa mga pananalitang kaakit-akit. Now, ang salita kong ginamit dito ay, alam niyo yung abogado, yung mga mahuhusay mananalita. Kaya, actually, hindi naman lahat, pero mga abogado kasi, talagang sinasanay lang dahil ang sariling maging mabuti silang speaker o tagapagsalita o orador. Sabihin natin kasi pag umarap sila sa tao, yung akala natin ay mali, ay naiitama. Yung, sabi nga nila, yung baluktot ay naitutuwin at yung tuwing, pabaluktotin. Paano magagawa yun? Siyempre, sa taktika at saka sa pagsasalita. Kailangan magaling kang magsalita. Mabulaklak. Na pag narinig ka ng tao, para sabihin, sinasabi niya. Kahit na mali. So, ang sinasabi ni Apostol Pablo ay
Inuulit niya ho yung kanyang paalaala sa kanila para wag daw silang madaya ng sino mang ang mga pananalita ay nakakainganyo. Remember, kung sabihin mo ni Apostol Pablo sa mga taga kay Timoteo na nagpapastor po sa iglesia sa Efeso na darating ang araw ang mga tao sa loob ng simbahan mo ito, sa church, hindi na nila pakikinggan ang salita ng Diyos. Hindi na sila makikinig dito. Ito yung magiging parang sa kanila ay offending. Kung baga ko ay pag narinig nila ang salita ng Diyos, they will be easily offended. Para bang sabihin natin, yan naman, salita naman ng Diyos. Papanatan na naman tayo, sisipon na naman tayo. Offending na ho ito sa kanila. Ang gusto nilang marinig ay yung mga bagay na sa atin ay nakakapang-aki, nakakapag-asaya, nakakakiliti ng tenga, na sila'y matutuwa, na somehow, ito yung kanilang isasabihin nila, oh, ito yung aking narinig. Pero, mga kapatid, malaki ho ang kadelikaduhan ng bagay na ito, kaya dapat natin ito kumingin. Alam po ang pagka, para makikilala ang iglesia na may matatag na pananampalataya. What are the marks of the church firm faith? So dito po natin susundan sa ating binasa kanina. Una, the church withstands false teaching. The church walks securely in Christ. And the church is well established in Christ. So yun po yung tatlong bagay na gusto kong bigyan ng pansin. Una, the church withstands false teaching. Ibig sabihin, ang marka, ang pagkakakilanlan sa church na mayroon pong matatag na pananampalataya, kaya niyang harapin ang maling aral. Remember po mga kapatid, minsan sinabi ko sa inyo, kung ako po ang masusunod, ayaw po kayong manood, ayaw po kayong makinig ng mga aral, ng mga turo, ng mga bulaang guro. Partikular yung mga nakikita ko natin sa TV. Yung kilala ko na ninyo kung sino yung mga tinutukoy ko na mga sikat na sila ngayon. Nasa cable TV na sila. At talagang kaya nilang magbayad ng kanilang, sabi nga, airtime. Marami silang pera. Ang delikado ko kasi dyan, dito nagsisimula talaga ang pandaraya. Minsan, binakausap niya akong kapatid. Sabi niya sabi mo ni Brother Eli, kaya ako po ay nagpapawala sa inyo. Huwag mo kayong manunod. Huwag niyo silang papawala. Dahil, ang akin pong iniisip dito ay yun po yung napakadelikado. Ngayon, kaya ako gusto kong sabihin naman on the other hand, sa kabilang banda, ano ho yung marka ng iglesyang matatag sa pananampalataya? Kaya niyang tanggapin ito. Kaya niyang harapin. So, laganap ang mahuhusay at mapandayang tagapagturo na nakaka-influensya sa kanilang mga tagapamigay gaya na walang ating sinabi. Noong panahon mo na yun, hindi na ho ito bago. Bago pa ho, kumbaga nagsisimula, pagkaman sabihin natin na dumating ho si Kristo, marami na ho kasi ang tingin sa Kanya ay taliwas sa kung sino talaga siya. At yan mo ay napapatunayan sa history ng ating iglesia o yung church history na napakadami hong nabuong maling puro tungkol kay Kristo. Kaya ho ngayon, hindi tayo nagtataka na yun hong mga maling puro na sabi na iba lang ang mukha o itsura noon, ngayon ay nababago, pero the same teachings, false teachings, yun din mo ang kanilang dinadala. Kaya sa panahon mo ito, tayo ay dapat maging maingat. Dahil, kaya minsan sinasabi ko din sa ating mga kapatiran na hindi ho porque nagpapakilala sila na sila ho ay born again o evangelical o sabihin natin ay kahanay kasama natin, tama ho ang kanilang turo. Kailangan maging maingat tayo. Hindi tayo basta sumasama na hindi natin naiintindihan muna ano yung kanilang dinadalang aral. Kasi laganap ang mahuhusay at mapandayang nagpagturo na nakaka-influensya sa atin bilang tayo ay nakikinig. Kung kaya ho ninyong tanggapin ang puro, kung sa tingin ninyo, kaya ninyo i-handle.
Kaya ninyong tingnan sa salita ng Diyos. Kasi ang importante ho doon ay yung tinatawag natin pagkukumpara o halimbawa, may sinabi siya, sasabihin ninyo, hindi, ito sabi ng salita ng Diyos. Kung kaya natin yun, pwede. Sa aking palagay, pwede mo ninyo panurin, pwede ninyo pakinggan. Ganyan ho ang ginagawa ko kasi gusto kong alamin ano ho yung mga lihis para tayo ho ay maging aware. Hindi na ho kailangan natin ito tutusin. Dapat alam natin kung ano yung totoo para maging handa lang tayo sagutin ang mali. So, importante ho ang totoo. Inililigaw nila ang mga mananampalataya sa maling paniniwala tungkol kay Kristo. Kaya yung sinabi natin. Inililihis. Dinadala ho nila doon sa point na tila, mayroong ganong salita, yung tila, it seems, para mong hindi tuluyang burahin ang kanilang pagkaunawa kay Kristo, pero dinadagdagan po nila. Yung nilalagyan mo nila ng tinatawag nating parang mga karagdagang aral o pinaplas, sinasampa, o parang pagkagano, kay Kristo. Ang mga iba pang tila, ang tawag po doon ay kakulangan, insufficiency ni Kristo sa ating buhay. Kasi pwede nung dumating sa gano'n na sapat na ba si Kristo sa akin? Pwede nung tayo mag-isip ng gano'n. Yun mo, dahilan kung bakit pwede nila tayo iligaw sa mga maling paniniwala tungkol sa puro kay Kristo na hindi siya sapat. Yun mo, tandaan nyo yun mo, kumbaga ko ay pundasyon ng mga turo ito. Kung tuturo man nila si Kristo, okay, so sasama tayo, in a way, dahil si Kristo ang pinag-uusapan Pero hindi siya sapat. Hindi siya sufisyente para tugunan ang ating kalagayan bilang mga tao. Now, sa talatang 5, ang kapanatagan ni Pablo sa kanila. Kasi sa verse 5, kaya ko bakit ko they can withstand false teaching. Chapter 2, verse 5 ng Colossus, ganito po ang sabi ni Paul gusto pa. Bagamat wala ako riyan, hindi naman kayo nawawagin sa aking alaala. So ganun mo kalapit sa mga taga-Colossus ni Pablo na talagang pinagpamalasakitan niya. Ay tingnan po niyo, sabi niya sa huling bahagi, ako'y nagagala sa inyong maayos na pamumuhay at matibay na pananampalataya kay Kristo. So ano ho ang naipundar? Ano ho ang nailagay na malinaw na katayuan ng mga taga-Colossus? Ang sabi ko doon, isa, maayos na pamumuhay. Ang word ko doon ay orderly. Ibig sabihin, hindi sila mga taong magugulo. Hindi sila yung mga taong madali silang nasasama sa mga kaguluhan o sa kanilang pagtitipon, lagi may nag-create ng problema. Hindi ho doon. Kung tapansinin po ninyo mga kapatid, binanggit niya po sa Pablo sa chapter 1. Nasabi ho niya dito sa verse 4, sapagkat nabalitaan namin ang tungkol sa inyong pananampalataya kay Kristo Jesus at sa pag-ibig ninyo sa lahat ng hinirang ng Diyos. So, nagiging prominent ang pag-ibig nila, ang kanilang pananampalataya, in sense, hindi sila magugulong tao. Hindi sila pinagmumulan ng gulo. Kumbaga, hindi sila nag-create na, gusto ko, guguluhin ko ito. Mga kapatid, ang isang trabaho ng false teacher ay magtatanim ho sila ng maling aral at dahil ho doon, yan ho ang pagmumula ng gulo. So, ang gulo, ang mga splits na nangyayari ho sa churches ngayon, hindi lamang po yung gulo na nagkakaroon ng away, sa leadership, sa mga miyembro, kung saan-saan pa, kundi yun mong maling aral. Marami na po tayong masaksiyan ganyan. And then, ang sabi ho doon, hindi lang ho yung sila ho ay orderly, maayos, hindi pinagmumula ng gulo. Ano pa sabi niyo dito? Matibay ang inyong pananampalataya. Orderly and established or firm. Okay. So, ang masasabi ho natin dito, bakit marka o bakit na sila napapagkakilanlan, maayos ang kanilang pamumuhay at sila ho ay may katatagan. Nagpapangala lamang si Pablo sa kanila sapagkat talagang dapat. Hindi naman ho accepted sila na sila ay madaya. Maraming nananampalataya na sasabing malago, matatag,
Pero napakadali mong madala. Saan? Sa gulo, sa maling aral, maling turo, at kung ano pang mga bagay. So, dapat po, mayroong ganoong klase ng characteristics o katangian sinasabi. Kaya pinakikita niya Apostol Pablo sa iglesia kung bakit sila yung matatag na makakatanggap o makakatayo. They can withstand. Ibig sabihin mo niyan ay kaya nilang tayuan, kaya mo nilang paglabanan ang maling turo na dadating sa kanilang buhay. The Greek word gnosis means knowledge. The Gnostic heresy caused many in the church to seek hidden knowledge beyond what God had revealed in His Word and through His Son. Ang Gnosticism, pumasok po yan sa church. Sabi ko po sa inyo, hindi na bago yan. Ngayon mo, dami nito. Gnosticism, isa ho itong maling turo na ang sabi ko doon ay gumagamit ng hidden knowledge. Isang bagay na ganito. Alam nyo, meron kong sinasabi ang salita ng Diyos na lihim. Pero kailangan natin itong kasi, mga kapatid. Ang aklat na itim na ito, ang aklat na itim na ito, ay naglalaman ng mga lihim. At kung malalaman nyo ito, napakaganda. Ngayon, paano ninyo malalaman? Secret. So, hidden knowledge. So, kailangan mong magpakaalam. Okay. So, Gnosticism was an attack on the sufficiency of Christ. It held out the false promise of something more, some higher or more complete spiritual resource. When the truth is that Christ is all anyone would ever need. Mga kapatid, pwedeng dumating sa point, sabihin ko nila, actually, okay naman si Christ. Okay si Kristo. Kaya lang, dapat dagdagan natin. Dapat magkaroon pa tayo ng mga additional na bagay na pwede natin isama sa ating pananampalataya para lalo natin makita, maranasan ang pagiging Diyos ni Kristo o kaya ang kanyang kasapatan. Ano pa mo bang idadagdag natin? Sinabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, I have everything when I have Christ. Nasa akin na lahat. Ipinagpalit na ni Apostol Pablo lahat. So, ibig sabihin, katumbas o kapalit ni Kristo, pwede nang mawala kay Apostol Pablo lahat. Pero ano pong sinasabi ng mga false teachers? No. Mayroon pang mga bagay na lihim na kailangan natin hanapin. Kaya hindi mo nakakapagtaka ng may mga grupo ng mga tao na marinig kayo, bakit gano'n ang guro nila? Meron silang mga sinasabing pinakukunan nila ng aral na higit daw kay sa Biblia at ito ho ay nagdadala sa kanila para umangat ang kanilang pagkakilala pa sa Diyos. Mga kapatid, pag nagsasalita na ho ng ganyan ng tao, huwag niyong paniniwalaan. Huwag niyong isipin na meron pa hong itinatago ang Diyos sa atin. Wala na. Nung ihayag ng Diyos si Kristo, sabi nga eh, sufficient din na po yun. It suffices all. Yan ho ang dahilan kung bakit ang gusto ng Diyos ay makilala natin si Kristo sapagkat siya ho ang kabuuan. Siya ho ang sabi na ay sumatotal ng ating pagkaalam tungkol sa Diyos. Sabi nga ni Kristo, nakakita sa akin, nakakita na sa akin. Ay marami po naghahanap ng tila kulang. So, Gnosticism, naghanap po yan. Marami pong mga ganyan. Pumapasok po maraming turo sa loob ng simbahan. At ito ang nagiging dahilan kung bakit po naliligaw ang iba. At ito po, isa pang bagay na nagdadala upang ang iglesia ay masira. Dahil po sa ganitong pamamaraan. Naalala ko, ang isang tagapagpuro dati na sikat po ito sa Asian Institute of Management. Dahil nga sa kanyang mga pinag-aaralan, ay marami po siyang tila na sinasabi niya mga bagay na kailangan natin malaman pa o idagdag pa sa kung ano pang meron sa ating paniniwala sa Diyos. Muli, nais kong sabihin sa inyo mga kapatid, wala pong inililihim sa atin ng Diyos.
Ang nais ko ng Diyos ay malaman natin lahat at yun po ay ang kabuuan ni si Kristo. Kung ilawan natin si Kristo, sapat na ho yun para tayo yung pumanatag. Sapat na ho yun para magkaroon tayo ng katatagang harapin ang mga maling aral. Pero ang ano ho doon, yung panuntunan is kilala o nauunawaan o alam natin kung sino si Kristo talaga. Yun ho ang malinaw na paalala. Sabi sa Colossus 2:3, at magkaroon ng kaalaman ng hiwaga ng Diyos. Para hiwaga is mystery. Para sabihin natin, may mga misteryo pa. Somehow, meron pong mga bagay na hindi natin kaya paliwanag. No, hindi ang ibig sabihin noon ay yun yung ipinagkait ng Diyos. Hindi tayo Diyos para alamin pa yun. Huwag na natin alamin. Pero, sabi ko dito at magkaroon ng kaalaman ng hiwaga ng Diyos na si Kristo na sa Kanya, tingin niyo po, sabi ni Pablo, na sa Kanya, na kay Kristo nakatago ang lahat ng mga kayamanan ng ng karunungan at kaalaman. Meaning, if we have Christ in us, then we are wise. Dapat po tayo matalino, dapat alam natin ang kalooban ng Diyos, alam natin ang plano ng Diyos, alam natin ang layunin ng Diyos, at sapat yun. Pero kung wala tayong, kung nasa atin man, sinasabi natin, we believe in Christ, we have Christ in us, ang tanong is, alam ba natin ang plano at kalooban ng Diyos? Doon ho nagkakaroon ng pagkakataon. So yun ho unang bagay na gusto kong bigyan ng pansin. Ang katatagan ay nagdadala sa atin ang kakayahang harapin ang maling aral dahil pinoy dapat tayong mababalaan. Pangalawa, the church walks securely in Christ. Doon sa ating binasa sa verse 6, yamang tinanggap ninyong Panginoon si Kristo, Jesus, mamuhay kayo sa paraang karapat-dapat sa Kanya. Mahalaga na makilala si Jesus kung sino siya at maintindihan ang ating pakikipag-isa sa Kanya. Look at chapter 1 verses 15 to 23. Tingnan niyo kung paano in-elaborate, in-explain ni Paul sa kanila ang mga katotohanan ito. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. So, ang ibig sabihin doon, kung nakikita niyo na si Kristo, kaya, well, look during this time, the first century church, ay, siyempre, yung iba ho, hindi na nila nakita, hindi na nila inabot. Pero, alam nila, kumbaga, alam nila ang puro, malinaw na malinaw pa ito, napakalapit pa ho nila kay Jesus, kumbaga po sa panahon natin, napakalapit pa ho natin doon sa mga, sabihin natin, mga tao na namatay na nakilala, na alam natin. Except, halimbawa, si Rizal, malayo na ho yun. Doon sa mga nabuhay, kung may buhay pa ho sa atin dito, na nakita niyo si Rizal, sumapalan po kayo. Kung nakita, yung iba ho kasi sa bahay, sabi nakita ko pastor sa piso, pero hindi ho sa tunay na buhay. At tingnan nyo, sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga naghahari, namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual, ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya para sa Kanya. Malinaw yun, mga kapatid. For Him and through Him. Ibig sabihin mo nito, ang gusto sabihin ni Paul, hindi ho nalikha ang mga ito kung wala din si Kristo. At ang lahat ng ito ay nalikha dahil kay Kristo, at si Kristo ang may kapamahalaan sa lahat ng ito. So meron pang mga bagay tayong isasama sa listahan na pwede natin sabihin, hindi sakop ng kapangyarihan ni Kristo. Wala. So, hindi ba magandang paalaala yun para kanilang malaman? Huwag na nilang dagdagan ang mga, sabihin natin ay hidden knowledge, mga mystery na tila ay nakukuha nila kung saan-saan at nasasabihin nila, idagdag natin ito kay Kristo. Hindi na kailangan dahil ang sabi mo ito ay saklaw na ni Kristo lahat. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nakasalalay ang kayusan ng lahat ng bagay. Tingin niyo po yun. Siya'y una sa lahat at nakasalalay daw kay Kristo ang lahat ng kayusan. So wala akong dahilan. Wala tayong pwede sabihin na hindi na namamalayan ni Kristo ang mga ganitong bagay. Alam po niya yun bilang siya Diyos. Kaya tayo po hindi mag-aalala. Siya ang uno ng iglesia na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay.
Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak at ibig niya ang isang daigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. So mga kapatid, very clear. Yun ho ang malinaw na kalagayan ni Kristo, katangian ni Kristo kay Diyos. Hindi lang ho siya refleksyon ng Diyos, siya ho'y Diyos. Kaya ho ang nakikita sa kanya pagkaman siya nasa anyong tao na totoo, ay dapat pong mahayag kung sino ang Diyos. Kaya tingnan mo dito, ito po yung mali na tinuturo ho ng mga nagsasabi, si Kristo ay tao lang, hindi siya Diyos. Kaya tingnan mo yung yan mo, kung magugulat kayo. Yun yung grupong yan, napakalala. Pag sila ay nagkakatipo sa Maynila, traffic na. Paralyzed na ang Metro Manila. Pag lumabas ho ang mga yan, at sinabi nila, meron mo kami ganito gagawin, kailangan kausapin na ho kagad dahil paralyzed ang Metro Manila. Pero ang turong nila, tao lang si Kristo. Hindi siya Diyos. Bakit ko nila nalaman gano'n? Kasi, tinitingnan nila na ang mga salita ng Diyos ay wala daw pruweba, kundi ang sinasabi lamang ay refleksyon kaysa sa layunin. Tao, hindi pwedeng maging Diyos, o hindi pwedeng maging tao ang Diyos. Kahit po yung paniniwala ng Islam, hindi pwedeng maging Diyos ang tao. So how can it be that Christ is God? Tayo ho ang naniniwala sa Trinity, meaning ang Diyos Ama, Anak, Espiritu Santo ay equal na Diyos. Pare-parehas. Hindi kaya ng isang nagtuturo din na sinasabi, si Kristo ay maliit na Diyos. May malaking Diyos ang Ama, si Jehovah. Pero si Kristo ay maliit na Diyos. Mga kapatid, kita niyo yung mga gano'n. So pag nakikinig tayo ng ganyang aral, sabi, ano? Kasi sabi ko niyo, anak lang siya ay anak may gagaling pa sa Ama. Maliban na ho na nagbaliktad. Kaya yan ho yung mga paraan para ho i-twist o dayain tayo. Mga kapatid, gusto natin yan ay maging malinaw din sa atin. Sabi nga, don't be deceived. Huwag niyong paniwalaan ang sarili na, hindi si Kristo talaga katulad ng Ama. Sabi ito sa ni Pablo sa Pilipos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. So hindi na siya Diyos. Siya tao na. Mahirap kung isipin niyo kung sa kalagayan ni Kristo nung siya ngayon nandito, ay isa na ay hindi na Diyos. Sinabi bang iba na, kung si Kristo ay Diyos, alam niya dapat lahat. At hindi niya alam kung kaya siya babalik. Hindi siya Diyos. Napakarami ng tanong na pwede mong lumikha sa atin ng pagkaalinlangan. Pero gusto kong sabihin, mga kapatid, napaka-importante na katayuan ng ating pagkaalam kung sino si Kristo at yung ating, sabi nga ko, yung paglakad kasama niya. The important thing is, alam natin kung sino si Kristo at lumalakad tayo namumuhay na katulad niya. So, ang gusto kong sabihin dito ni Apostol Pablo, mga kapatid, ay ito'y continuous, ito'y patuloy na paglakad. May nagsasabi ko kasi ganito, ako'y sumampalataya na kay Kristo, tinanggap ko na siya. So, supat na yun, na dahilan para ako ay magkaroon ng kaligtasan. Now, ang nakakalimutan mo kasi dito ay yung kahalagahan ng sinabi mo doon ng ating pinag-aaralan ngayong umaga. Sabihin mo ni Pablo sa kanila, yamang kung tinanggap ninyong Panginoon si Kristo, mamuhay kayo. Walk, live. Yung walk ay synonymous po yan sa salitang living. Sabihin, mamuhay, lumakad, ipakita, ang inyong pagkakilala kay Kristo. Ang paglakad na ito na kasama ni Kristo ay tuloy sa pamumuhay na di katulad ng sa mundo. Now, may twist doon kasi sabi niya, mamuhay kayo sa inyong pagkakilala kay Kristo tulad niya. Bakit? Kasi may warning si Apostol Pablo na kayo ay madaya at huminto sa paglakad kay kasama ni Kristo at lumakad. So kung ito ang paglakad kay Kristo, huminto at lumakad kasama ng sanlibutan. Ibig sabihin, dahil nga ako doon sa danger ng maling turo na pwedeng magdala sa atin, saan? Sa pagkaligaw. So yun ho ang importansya ng pagkakilanlan. Ang iglesia ito ay hindi lang nakakatayo laban sa maling aral,
mayroon silang kakayanan na mamuhay ng secure, matatag sila sa kanilang pagkakilala kay Kristo at the same time, lumalakad sila kasama ni Kristo. Okay? Ang banta ng filosofiya, chapter 2, verse 8. Mag-ingat kayo upang hindi mabihag din naman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at mapangrayang aral na hindi nasasali kay Kristo kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. That's verse 8. Philosophy. Now, ano po ang English word na philosophy? Ang transliteration po niya sa Greek word na philosophia. So, yung mga PhD. Sabi ko nila, PhD. PhD. Parang, yung sabi ko parang, which is a compound of the two common Greek words, phileo, meaning to love, and sophia, meaning wisdom. Ang ibig sabihin po pala nila ay, pag pinagsama po ninyo philosophia, to love, wisdom. At hindi ho wisdom from God, human wisdom. So, kung sabihin natin philosophy, ibig sabihin pagmamahal sa karunungan, hindi masama. Pero, in contrast dito sa sinasabi ni Paul sa verse 8, huwag kayong madayan ng mga walang kabuluhang aral, hindi nasasali kay Kristo, kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. So, doon pala ay laganap ang maling aral. At baka itong mga ito napakagaling magsalita. Na pag narinig ninyo talaga sa inyo, wala ng paliwanag. Ang ganda. Pero, yun po pala yung filosofiya. Filosofiya ng tao kung saan nagmamahal sa karunungan na aliwas sa looban ng Diyos. So, in its broad sense, it is man's attempt to explain, din po. Ano po ang ginagawa? Ito po yung ibig sabihin niyan, i-explain daw po that yung nature of the universe, including the phenomena of existence, bakit tayo narito, bakit may tao, bakit may mga halaman, at iba pa, paniniwalag ng filosofiya, yung ating yung behavior, yung iba pa mga bagay na kung saan ay magbibigay ng tila sagot sa tanong ng tao na hindi sinasabing nasasagot ng Biblia. Naalala ko ito, at ito ay isa pang dapat natin ng kurso. Kumbaga, bakit sinasabi ko ng iba? Man is the highest form of? Man is the highest form of? So, ibig sabihin, man is an animal. We are the highest form of animal, so we are animals. Correct? Disagree, disagree. Disagree, agree. Yung mga estudyante dito. Agree, disagree. Man is the highest form of animal. Ay, pag sinabi natin, agree. So, ibig sabihin, if God created man according to His own image, then God must be animal. Kasi God created us according to His image. So kung highest form ng animal sa creation, ang creator, pwede natin sabihin, animal. Eh, tatanggapin niyo ba na Diyos ay animal? No. Of course not. So, pero bakit ito nangyayari yan? Ay, yan mo kayo tinuturo eh. Yan naman ako tinuturo. Kaya hindi ko alam kung bakit sinatanggapan ng simbahan hanggang ngayon ito, man is the highest form of animal, tapos galing din po tayo sa unggoy, kaya tanggap po na simbahan yan, to be correct, yes. Kaya tanggap po na simbahan tayo galing sa unggoy, kundi yung naging tao. Kasi ibig sabihin yan, i-create ng Diyos mula ang iba, ang pinagmulan, yung cause, yung dahilan, and then nag-evolve, so nagkatao. So, ang ipinagtataka ko, bakit po yung unggoy na alaga mo din is hindi nagiging tao? Unggoy pa rin mong gamay. Dapat yan, kung tuloy-tuloy ang evolusyon, yung evolve, pag-evolve, dapat naging tao na. Sasabihin nila, hindi na, tapos na, kasi may tao na. Teka muna, saan hindi tayo magkakain din o? Dapat lahat po ng nakikita natin, nag-i-evolve pa rin dahil kung baga nag-i-exist tayo, by chance, yun mo ibig sabihin sa evolution, by chance, ibig sabihin, lahat ay pwede pang mangyari.
nangyari. Kaya ho ngayon marami na ho sa Amerika hindi naniniwala talaga sa Diyos. Marami ho young people sa United States of America don't believe in God anymore. Yes, kasi ho sa school, itinuturo ko, there's no God. At sa public school, bawal mag-pray, bawal magdala ng Bible, bawal ang Ten Commandments. Dahil hindi daw naman masasabi ng lahat na talagang may Diyos, so anong pruweba mo? Mas mabuti pa nga ito kung sabihin ninyo, gaya na sinabi ko nito sa inyo noon, na ikaw ay mangkukulang ng katutuwaan ka pa. Sabihin ko sa public school, I'm a witch. Masabihin sa'yo, pero sabihin mo, I'm a Christian. I believe in Jesus Christ. Pending. See? So, hindi mo malabo yan, mga kapatid, sa atin. Sabi, ay, hindi mo yung problema sa akin. Sabi natin. Dahil, delikado mong sa araw, para sabihin nga natin, o nga, parang walang kaya ng Diyos, bakit nangyayari ito? Dapat mo tayo maging mainag, mga kapatid, sa mga bagay na ito. Okay. Yan. Lagi kayong magpasalamat sa Ama sa pagkaghirapan niyang makamahali kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag, iniligtas niya tayo sa pangyarihan ng kadiliman at inilipat sa karya ng kanyang minamahalan. Mga kapatid, malinaw na sinasabi ni Apostol Pablo sa kanila, okay, tinanggap ni Kristo, by the way, yung salitang tanggap doon ay hindi mo yung tanggap na ginagawa natin, tanggap na tanggap, pag-share tanggap, ligtas tanggap, pero si tayo po, very easy, bilibisin. Ang ibig sabihin mo noon is, yung ipinapasang kaalaman, ibig sabihin nito sino ba talaga si Kristo? Anong malinaw na turo tungkol kay Kristo ng banal na kasulatan? Yun ho ang sinasabi ng Apostol Pablo, yamang tinanggap ninyo ng malinaw, nang naiintindihan ninyo kung sino talaga si Kristo. Hindi mo ito yung tinanggap nyo dahil si Kristo ay tanggapin natin nyo. Hindi mo. Dapat mo kasi naiintindihan talaga. Dahil tingnan mo yung sabi mo dito sa talatang ito. Dahil minarapat ng Diyos na makabahagi kayo para sa mga hinirang na nasa liwanag. So ang Diyos pa rin na naglalagay mo. Ibinubukod niya yung kanyang mga pinuturing na mga hinirang. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman. Hindi tayo naligtas sa ating sarili. Hindi tayo dahil tumanggap kay Kristo ay naligtas ng alaang dahil doon sa ating kapasihan. No. Because bago pa yung iniligtas na tayo ng Diyos in a way na hinirang niya tayo, then nagdesisyon tayo in accordance sa kanyang biyaya sa atin. So lahat babalik pa rin sa katotohanan na hindi mo sa atin nagmula ito'y biyaya ng Diyos sa atin. So finally, the church is well established in Christ. Okay, verse 7, ano po sabi doon? Manatili kayo sa Kanya at isali sa Kanya inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi magpasalamat sa Diyos. First, nag-ugat kay Kristo kung saan tayo kumukuha ng patuloy na buhay tulad ng puno sa lupa. Now, ang ginamit ko kasi yung word dito, sabi nga ay, ito ay oris, past tense, sabi ko doon ito, nag-ugat, rooted. Now, gusto sabihin ni Paul na ganito, nung kayo ay dalhan ni ipapras ng Ebanghelyo at naunawaan ninyo, and by the way, hindi mo sabi ni Apostol Pablo, hindi nyo tinanggap ito dahil kami lamang ang nagpahayag. Kasi ito ho ang sa problema eh. Sinasabi ni Isang iba, ay mas naintindihan ko kasi dala ni gayon. Actually mga kapatid, hindi importante yung tao, pero yung kumikilo sa likod ng tao at doon sa nakikinig. So sabi ni Pablo, hindi nyo tinanggap ito'y para pagala salita namin, pero ito'y ayon sa kapangyarihan ng Diyos sa inyo. Kaya wala akong magmamalaki. Halimbawa, ikaw nag-share, ikaw nag-disciple. So wala akong mahalaga, wala akong masasabi, kami ang may nakagagawa ng kaligtasan yan. No! Kayo instrumento lang ng Diyos. Kahit pa anong galing mo magpaliwanag, kung hindi itilos ang Diyos sa tao at sa iyo na nagpapaliwanag, no way na may bililigtas mo ang tao. Kaya tayong lahat ay makakapagsabing, salamat Panginoon, iniligtas mo ako, iniligtas mo din siya, at magkakasama na kami ngayon. Una sa lahat, sabi dito, nag-ugat sila saan? Sa kanilang narinig,
sa kanilang naunawaan. At sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo, nagkaroon mo sila ng matibay na pundasyon sa Kanya. Pangalawa, nakatayo sa matibay na pundasyon at patuloy na lumalago. May dalawa kasing description na ginamit. First, yun hong sa larangan ng paghahalaman. Puno, umuga. Yun ang sinasabi doon, umuga. Pangalawa, building na may pundasyon. Na ang tinutukoy mo dito ay hindi lamang mo yung building na katulad dito, na pag naitayo mo ay nakahinto, kundi ito ay lumalago. Dahil na sinabi niya sa Efeso chapter 2, verse 20, na kayo ay buhay na gusali, na nakasali na sa pundasyon ng mga alagaan. Meaning, ang gusto sabihin ni Apostol Pablo dito ay hindi lang kayong matatag na, pero dapat kayo ay lumalago o tumitibay sa inyong pundasyon. So, kaya mga kapatid, gusto kong bigyan ng diin sa aking araw natin ito, yung tunay na pagkakilala. Ako'y natutuwa kasi tayo ay bumabalik sa basic na yung discipleship. Yung ibalik tayo doon sa pag-intindi sa ano ba itong nangyari sa ating buhay. Kasi meron mong iba na hindi nila naiintindihan. Tulad niya, tayo ay nagbabautismo. Actually, nagiging maingat tayo doon, nagtuturo tayo, pero hanggang maaari sana, nandun tayo sa bahagi ganito. Ayaw natin basta magbautismo. Kasi bautismo tayo ng bautismo, tapos yung binabautismohan natin, ganoon pala, hindi pala nila talaga alam. Ano ba talaga ito? Ano ba itong nangyari sa amin? Ano ba itong pinasok ito? So, importante mo yung pagtuturo, kaya ako dinadala natin ang aral na dapat ay malinaw sa kanila. So, hindi na natin problema yun. Kasi hindi natin basa ang isip nila kung sa pagtanggap man nila at pagkaunawa, nabautismuhan natin sila, at sila'y bumalik sa dati nilang buhay, hindi natin problema yun. Kasi alam na nila, pero binaniwala nila. Kasi pwede natin sabihin na marami, kulang sila sa ikakako ay paninindigan o pagpapakatatag na sinasabi natin responsibilidad ng bawat isa. So, discipleship is very important. Ito ho essential sa ating paglago. Kaya sabi ni Pablo, umugat na kayo, maging matibay kayo, ibig sabihin, patuloy po ito. Hindi. Kasi yung iba, ito nga ako naging danger sa atin. Kaya ako yung sinasabi, yung nagtanggap, kaya ako ay medyo ano dyan. Yung iba kasi pag sinabi, tumanggap ka, itanggap. Narinig ko lang yung sinasabi, napatanggap ko. Ay, sa akin kasi, yung word na yun, okay naman, pero parang kang, tama na ba yun? Napatanggap na yun. Ibig sabihin, ayos na yun. Kasi ang problema nito, yung usapin ng pag-uugat at pag-ibay. Kaya pwede natin sabihin, 5% only on the part of evangelism and 95% discipleship. Maraming church, maraming including us, hindi natin hindi-accepted yan. Maraming tayo ho ay na-sharean, tumanggap, pero hindi malinaw sa ating talaga. Parang, ano ba ito, napasok ko ito, nasa New Hope na ako. Okay, sige, tuloy na ako nito. Pero hindi natin naiintindihan ang puro talaga ng ating pananampalataya. Kaya pag nakaharap tayo doon sa mga galing magsalita, na pag tumayo sa ating harap, sinabi, mga kapatid, sabi, kayo magsalita, tama sinasabi niya. Mali ang sabi niya. Talaga tayo. So, importante ko, yung naunawaan, hindi nagpatuloy sa patuloy na pag-unawa kung ano mo talaga ang ating katayuan sa harap ng Panginoon. Pangatlo, masigasig na nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kanyang biyaya. So, ito ay test. In a way, doon sa huling bahagi ng verse 7, di ba? Sabi ko ni Paul Domingo. Dahil, chapter 2, chapter 2 ng Colossus, verse 7. Manatili kayo sa Kanya, nagsali sa Kanya ng inyong buhay, magpakatibay kayo sa pananampalataya Diyos sa inyo, lagi magpasalamat sa Diyos. Bakit kaya? Actually, sabi ko nung iba, ito ang sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos, sa original language, wala ko yung word na magpasalamat sa Diyos. Sabi sila nagtagtag. Okay, pwede natin sabihin, ay hindi big deal, no big deal. Bakit? Ganito, pwede natin paliwanag ng ganito yan. Okay, magpakatatag kayo. Tingin nyo, ang tapong matatag,
ang taong matatag, anuman ang sitwasyon, saan mo siya magpapasalamat? Ano man ang mangyari sa kanya, ano man ang kanyang inaharap, hindi niya ito katatakutan kasi alam niya, matatag siya sa Diyos, at ano man ang nangyayari, pinapahintulot ng Diyos, sovereignty of God, and then ang sasabihin niya, Lord, thank you. With a heart full of gratitude, saying, Lord, thank you. Dahil ako'y pinatadaan sa ganito, knowing na ang kagahatungan ng lahat ng ito, kasi kabubuti ko kami. Pero tingnan niyo po mga taong hindi matatag. Pag naka-experience ho yan ng problema, alam na ho ninyo ang nangyayari. Bukod sa nagkakaroon ho ng doubt sa Word of God, lalayo siya sa church, hindi na siya, lalayo siya sa, halimbawa sa mga paraan na pwede siyang maturuan, ang tendency is to back out. Ang sabihin ni, hindi totoo, mali ang na-experience ko. Sabi nila, ganito daw si Kristo, ganito daw. Hindi, mali, hindi yan. Kasi bakit ganito ang buhay ko? Nung ako'y sumampalataya kay Kristo, lalong naging masalimuot. Nung ako'y magpabautismo, lalo akong pinagalitan ng tatay at inay, at napahamak pa ako, nagkaroon pa ako ng mga ganitong problema. So, tila may problema. So, ano ang nangyayari? Hindaw. Sabi nga ng isa, mabuti pa nung ako'y wala kay Kristo, bakit? Kasaya ko eh. Lahat nagagawa ko. Eh ngayon parang, wala, nalimitahan. Bawal ito, bawal yan, bawal pa na magawa. Why? Eh paano? Hindi siguro naaralan, hindi niya alam kung ano ba talagang buhay kay Kristo. Ano bang kahulugan ni Kristo sa kanya at ang kanyang buhay kay Kristo. Eh pagkaroon ang problema ay hindi natin naiintindihan, talagang nakakabuhay at pag nakaalamig tayo ng mga salitang ibang turo, wala. So, yun na lang, sabi nga ako nila. So, the church is well established in Christ. Yun mo, ang ibig sabihin ko. Ang banta ng mysticism. The Colossian believers were also being intimidated by people who claim to have higher, broader, deeper, and fuller union with God than Christ alone could give. They were the mystics. They claimed to have interacted with angelic beings through visions and other mystical experiences. Aklat po ni John Actos of Physics in Christ. Mga kapatid, dito tayo minsan nagkakaroon ng pagkakaiba doon sa mga iba nating tahanay na nagbibigay ho sila ng pansin doon sa mga experiences. Ang gusto ko sanang sabihin ay ito. Kailangan tayong maging maingat kasi hindi kailangan dito ng mga extraordinary karanasan para sabihin magkaroon tayo ng higher or deeper or broader or fuller union with Christ. Kahit kung simpleng mananampalataya na magsasabi, wala akong ganyan karanasan katulad mo kapatid. Pero mayroon siyang malinaw na katayuan kay Kristo. Sa bagay, hindi minsan maiwasan, no? May mga nagsasabi, napanaginipan ko si Kristo. Kinausap ako ni Kristo. Hindi na nag-share ko ito. Pastor ko ito nag-share. Nag-aahit daw. Dumating daw si Kristo. Sabi daw ito, ayun, nag-aahit. Ano bang, ba't kailan ito? Ay, ako sana yung sasabihin sa inyo. Pastor ko ito, nag-share siya. Bakit pamit? Sa Bible, pag nakikita si Kristo ng mga alagad, hindi bagamat, remember si Peter, nung makita niya si Kristo, nung ma-fear, ano sabi ni Pedro? Lumayo kayo sa akin, ako'y makasalanan. Nung si Isaiah, nung sabihin, nagpakita sa pangitain ng Diyos, sabi niya, sino ako? Ako'y makasalanan. Mga kapatid, ang larawan ng kung sakali mang dumating sa point na ang Panginoon ay magpakita, hindi kung sakali, hindi ko sinasabi, ginagawa talaga yun, lalo sa panahon na natin, ay parang may kausap ka na kung sino lang. Nagkakahit daw eh. Ay, Isus, ko pa nila. What? Mas turo ito. At yan, dyan ako nagsimula kayo ng mga tinuturo na karanasan. I experienced this. Naranasan ko ito. At mga kapatid, kailangan nyo rin maranasan para may papatunayan ninyo na talagang kayo kay Kristo. Ay paano kung hindi natin maranasan yan? Magkakaroon
tayo ng malaking tanong sa ating buhay na sabihin, Panginoon, ako yung anak ninyo, pero hindi ko maranasan yan. E ba't kung si Pastor, invite niya, nakikita kayo kahit sa sagingan kung saan nagtatanim siya ng kamuti, naroon din kayo. Mga kapatid, walang itinuturong ganyan ng Biblia. Saan yan kinukuha? Yan ay sa karanasan ng mga tao, mysticism. Galing tayo sa isang paniniwala na may mga ganyan. Nakita sa puno ng niyog, nakita sa puno sa pader, nakita sa basurahan ang mukha ni Kristo. At nagmumura na ito, naglagay na ng mga kandila. Hindi kailangan. The important thing is, we have God's Word. Ito na basahin lang natin Pwede ba natin, sasabihin niya sa kapatid, may naranasan ko, ganito, sabihin na lang natin, good for you, praise God, pero hindi kailangan sa akin. Titiwala ako sa Diyos, sa kanyang salita. Dito ako nakapit. Hindi sa karanasan mo. Karanasan mo yan, hindi pwede ituro yan. Hindi tayo pwede magturo ng karanasan. Kung iyo lang yun. Huwag mong sabihin karanasan natin na dapat, no. It's not biblical. Si Pablo mo, nagtuturo na kayo, bakit dapat yung ganito? Si Pablo nakarating sa langit 2 Corinthians chapter 12. Nakarating na ito. Hindi lang niya may paliwanag kung katawan daw o vision, o sabi niya pakitain. Pero sabi niya, ayaw mo magmalaki. Hindi niya pa kasi natinukoy na siya Hindi na tinukoy. Yung humility ng taong pwede magsabi ng higit kaysa sino man, ito, nag-aahit. Kausap daw ni Kristo. Buti hindi naniligo. Sabi, sandali, Kristo, pag nakapunas-punas, may lalabas niya. Tayo makikita. Wow! Ay, naku, kapatid. Yan ho, nagana, marami akong narinig, hindi ko nakalamin sa sinasabi, mga binabaya ko sila, pag ako'y nagtayo yung binabasa ng libro, kung narinig ko, kaya sabi ko, hindi kayo yung libro ni kayo. Marami. Kung gusto niyo magtanong sa akin, tanongin na lang niyo ako ng personal, pero may mga sasabihin ako sa inyo kasi baka maging chismis may naka-video tayo. Baka mapanood yung pastor, sabihin, wow, what is he talking about? He is crazy. Sadya ko, nakagagalitan tayo. Sa nangyayari ito, kaya minsan ako'y kung sasabihin ko sana, pero kaya tigil na natin yan. Delikado yan lalo yung pag nagsasalita ako ng mga laban sa ibang ano. Pero hindi kailangan, sabi ko katulad din ng Apostol Pablo, paano kung ito ng salita ng Diyos, disobey. Paano? Sabihin mo pang, huwag tayo maging mababait, tayo sabihin na natin, ikaw salita ng Diyos. So mga kapatid, ayaw natin iwanan ito na wala tayong kita pagkaw. Kung kayo'y mga kapwa mamamayan ng mga banal at mga kaanin ng sambahayan ng Diyos na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus ang batong panulog, sa Kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon na nasa Kanya, lalo na rin ay magkasamang itinayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Mga kapatid, sasabihin nyo parang ang lalim, pero gusto lang sabihin nyo diyan, ang lahat ng mga hiniran ng Diyos itinayo sa saligan ng mga apostol. Ibig sabihin yung aral mo ito ng mga propeta, na si Kristo Jesus ang batong panulog. Ibig sabihin, sa Kanya lahat nakagiya. Kay Kristo lahat. Ang mga propeta ko, ang apostol ay naging instrumento lang, pero kay Kristo lahat nakagiya, nakagabay, kumbaga yung cornerstone. Ibig sabihin siya yung panulupang bato. At ang buong gusali daw ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon, na sa Kanya kayo rin ay magkasamang itinayo upang maging tahanan ng Diyos. So see, nalinaw. Hindi ho natin yun magtatangka. Finally, mysticism is the idea that direct knowledge of God, ultimate reality, is achieved through personal subjective intuition or experience, apart from or even contrary to historical fact or objective divine revelation, which is the Word of God. Dapat ito ho ating panala, mga kapatid. Sabi ni ating Word of God. Yan ang panala. Pagka ho kayo nagdududa, meron kayong bagay na narinig ninyo o natila sa lunga, sa inyong narinig sa atin dito sa church, ito ho ang konsultahin ninyo, Word of God.
Kung hindi inyong malinaw na makita ka, pwede kayo magtanong sa amin. Okay? So, yan. Tingnan niyo po kung natugat, namumuha. Ito ang gusto natin sa ating tema ngayon, deeply rooted in Christ. As sabi nga as the days go by, as the years go by, kaya sabi ko, ang bilis ng panahon, ay ang maganda ko doon yung umatatag tayo, lumilinaw lalo ang ating pagkakilala kay Kristo. So anuman ang dumarating sa atin, hindi tayo nakukulabuan, nakakalilangan, natatakot. Dahil gaya ko ng katulad ng halamang ito, tayo ay pinatatag, may marka ng pagkakakilanlan ng isang iglesia na may malinaw na pagkakahawak sa salita ng Diyos. At gaya ng ating pinag-aralan, hindi tayo nag-aalangan, marap sa maling turo, tayo ay lumalakad ng Diyos kay Kristo, at tayo ay deeply rooted or established in Christ. Now, sapagkat siya'y magiging tulad sa punong kahoy, sino ito? Yung mananampalataya. Ang mananampalataya daw o na tanim ay katulad ng punong kahoy sa tabi ng tubig at gumagapak ang mga ugat. Yung kaya ating nakita sa tabi ng batis at hindi natatakot kapag dumarating ang init sapagkat ang mga dahon nito ay nananatiling sariwa at hindi mapabalisa sa taon ng pagkatuyo sapagkat hindi ito tumitigil sa pamumuhay. Anong ibig sabihin po nito mga kapatid? Ang ating pong kaugnayan kay Kristo ay katulad ng isang puno. Ang ugat na nakakonekta sa Kanya ay magkakaroon ng kanyang karanasan. Maaari ho, gaya ng sabi dito, hindi mo ito puro ginhawa, hindi puro ginhawa, tingnan nyo. Pag namumunga, pero sabi dyan ay, hindi natatakot kapag dumating ang init. So may init, may pressure sa labas. Ibig sabihin, hindi tayo iiwas to, may pressure. May mangyayari na hindi natin gusto. Tapos sasabi niya ay, hindi napabalisa sa taon ng pagkatuyo. Yung dumating halimbawa, natuyo na yung batis, o natuyo na yung kanyang wala na nagbibilit sa kanya, hindi mo siya natatakot. Bakit sinasabi sapagkat ito ay hindi tumitigil sa pagbunga? Dahil ang Diyos ang nagpuproduce ng bunga sa kanya dahil sa kanyang koneksyon saan? Sa puno. Siya ay sanga, sabi ni Jesus, tayo ay sanga, at nakaugnay tayo kay Kristo, at yun po ang nagsusustain para tayo mamuhay. Yes, of course, may problema, may kapinatian, may lahat, pero still, we can bear those. Bunga ng pananampalatayang ibinigay sa atin ng Diyos. Let's hope and pray na sa buong July, maunawaan natin parang maraming bagay tungkol sa ating pag-ugat at tayo mag-ugat nga, deeply rooted in Christ. Let's pray. Heavenly Father, salamat po sa inyong biyaya dahil pinauunawa ninyo sa amin ang mga aral ninyo, hindi nyo pinagkait, wala kayong inililihim, Panginoon. Dahil kung tutusin, kung may mga misteryo man, hiwaga, na hindi namin kayang maunawaan, hindi na ho yun dahilan para kami magduda. Ang pinaka-importante, yung kabuuan, yung sabi nga ay sumatutal na aral kung ninyo at ito'y na kay Kristo na. At kung si Kristo ay naunawaan namin ng lubos sa aming buhay, na aming sinampalatayanan, na aming hinilala, na kung saan kami lumalakad para sa Kanya, kasi kasama namin. Panginoon, sapat na yun para maging matatag ang aming pananampalataya. Bantayan niyo nawa ang aming mga tainga, aming mga mata, ang aming bibig din. Sa mga posibleng masabi namin mali, mapakinggang mali, o makitang mali, na magdadala sa amin sa pagkaligaw tunay na pananampalataya sa Diyos. Nawa, ang iglesia ko ito, ang aming mga kapatiran, bilang iglesia ito, aming mga kapatiran, bukurin nyo na patuloy na pagkauna. Wala naman sa panahon nito. Ang mga panahon ay hindi na magiging madali para sa amin dahil maraming lumalabas na maling aral na nagliligaw sa mga pananampalataya. Panginoon, sa iyo po ang mapulit at salamat sa karunungan sa iyo ninyo. Nagbibigay sa amin ang pangunawaan. Sa pamamagitan ng Kristo Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen.